Mindanao ng Miyerkules, pizza 17 sa Hulyo. Niyan ang headlines sa News Patrol. Driver, gipusil patay. Shoot to kill order ni Mayor Duterte, gi-question sa CHR. Interagency Council kontra human trafficking, gilusad. Ug, quarry operation sa Santa Cruz, Davao del Sur, gipaundang. Kapamilya, niyan ang detalye sa News Patrol. Patay multi-cab driver human gipusil sa wala mailing responsable. Love triangle ang gitanaw nga hinungdan. Si Dan Jervilla sa report. Dili madawat ni Carol ang kalit nga kamatayon sa iyang kapuyo sulod sa 14 katuig nga si Dominador Chris Tuta, 33 anyos, driver sa pampasaherong multicab. Human gipusil sa wala mailing armado kagabi. Gikan ang bigima sa ilang balay sa panorama buhangin. Apan wala masayod si Carol, asa kini padulong. Nakahiagom kini og tulog kasamad pero sa lansadugan ug usa sa ulo. Na-recover sa crime scene ang 5 ka empty shells sa 9mm pistol. Bali, 4 ka gunshot wound. Tulo sa dughan o isa sa yang ulo. Ang sa ulo medyo mas duldol kay may mga gunpowder nitrates makita. Nagduda ang mga sud higala sa biktima nga love triangle ang hinungdan sa pagpamusil. Wala mi lain suspika na ang katong isa ka driver nga kuan iyang gikustahan nga nagkabit daw na sa iyang asawa. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang hinungdan sa pagpamusil. Dan Jervilla, ABS-CBN News. Gisugda na sa PNP City Internal Affairs Services 11 ang ilang moto proprio investigation. Bahin sa natabong shootout sa Siem Recto, Davao City. Si Hernel Tokmo sa report. Human gimanduan sa DILG ug PNP Internal Affairs Services ang PNP Davao Sias nga imbestigahan ang nahitabong shootout niadtong Huwebes. Karon nagsugod na ang Sias sa ilang motu proprio investigation. Nagpasabot nga bisan walay complainant, imbestigahan gihapon nila ang accomplishment sa pulis kung doon na ba'y operational lapses. Sumala ni Davao City ES Director, Police Superintendent Lorenzo Hernato, padayon ang pagkolekta nila og ebidensya. Nahumanan nila ang field inquiry, din ilang gipangutana ang mga tao nga nakakita sa insidente. Nag-request na sab sila sa Allied Bank nga pangayoon ng CCTV footage nga dakong tabang sa ilang investigasyon. Kasi based dun sa pagpunta namin sa bangko, may nakikita akong naka-install na camera o CCTV camera doon malapit sa entrance. Okay. Ang pagkakaano ko, ang coverage nun, that would reach yung actual place of the incident. Nakuha na sab sa PNP Davao Sias ang mga ebidensya gikan sa Regional Crime Laboratory. Lakip na dinhi ang resulta sa trajectory ug macro-etching examination. Naotopsy na sab ang usa sa mga namatay atol sa shootout. Pero usa sa mga problema sa PNP Davao Sias kay wala pa mihatag ang DCPO sa listahan sa mga nalambigit sa shootout. Apil man gud sila sa investigahan ug ipailawom sa ballistic examination. And we expect to receive the said list yesterday, but up to now there was no positive reaction or on that request. They might be facing another admin offense for not fully cooperating with the investigation of the case. Gipanawagan sab sa PNP Davao Sias nga motestigo ang mikuha sa amateur video nga nagpakita sa gingong pagtiwas sa usa sa mga kidnapper. That person, kung lalabas siya, that would substantiate doon sa laman ng video. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Bot karon sa Commission on Human Rights nga manubag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa natabong shootout natong Huwebes. Si Vina Araneta sa report. Buot ni Commission on Human Rights Chair Eta Rosales nga mo eksplika si Mayor Rodrigo Duterte sa ginaingong shoot to kill order ni ini sa mga kidnapper sa negosyanteng Chinoy niadtong Huwebes. Sumala ni Rosales, unconstitutional kini ug supak sa balaod. Sumala ni Rosales, misunod sa mando ni Duterte ang kapulisan sigon sa mga nanggawas nga report nga base sa pahayag ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa. Apan, sumala ni Duterte, wala pa siya'y nadawat nga sulat gikan
kang Rosales. Subling gibarugan sa mayor nga legal ang operasyon sa mga pulis. I said it is not wrong to threaten criminals, and the orders to shoot is perfectly legal. Alam mo, sabihin ko lang kanila, kayo mga taga-Maynila, mas bright ako sa inyo. Huwag kayo sumalubong sa akin, mas bright ako sa inyo. Nagpabili ng baruganan sa mayor nga armado ang mga napatayng kidnappers ug di iniinitugtang maalaot ang mga pulis. Vina Araneta, ABS-CBN News. Sa laing balita, gipang kumpiska sa mga opisyal sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur ang mga heavy equipment sa quarry site humanasay rang nag-operate bisan expired na ang permit. Na report ni Bona Pamplona. Dagkong bato dyan nga kaumbaw bitaw dyan sa muang tungod nga ilang pangitaan o pamaging nangahadlok ang mga residente sa Sitio Pitubo, Barangay Astorga, Davao del Sur kay nangahulog na ang mga gagmayng bato gikan sa bukid nga ginakwarihan. Nangahadlok sab ang mga residente nga mga sakit sa dengue kay nagapundo na sab ang tubig sa quarry site labi na kung kusog ang ulan. nga mo manggod diri good ma'am about aning quarry panahon manggod magulan-ulan pag makalusot ang ilahang tubig diri sa pikas ng mga diri nga side luoy gyud kay amo diri kay maglunok gyud sa ubos. Kaning mga bato Ang nahit mabanlas gyud ni siya. Kailangan gyud nga unta ila gyud ang aksyonan. Ilang gi-stagnahin mo na lang stagnant puya og mga lamok ang sakit ang delikado sa mga bata namo diri Gipahunong sa Barangay Council sa Barangay Astorga ang quarry operation human na siplatan nga expire na ang permit sa quarry operator nga nailang si Elizabeth Arroyo Ong Lim. Gikumpiska sab sa mga opisyal ang dump truck ug duha ka backhoe pagsiguro nga di na kini makahimo pa og quarry sa lugar. Dugay nang gipasidanan sa barangay ang pamilyang Lim nga dili kini hatagan og permit kung dili maplasar o makuha ang floating stone nga gipangbutang sa gilid sa dalan kay nakahatag kini og peligro sa mga residente sa ubos nga bahin. Wala pa naman na rin nyo kay warag nakita ko na mga dili kanila na tuman nga gihangyo mga kining mga bato nga floating rocks amo ang tani sa ipadaplin tungod kay kining ubos nga portion ma'am nani sa dahan tao din ang muyo amo ra pong mga customer sa mo diri kung sa media kay siyempre ug maunsa na kami gyapong council mismo mao'y maipit. Niadtong Hulyo 4 pa na expired ang permit sa quarry. Busak na doon sa DNR ang reklamo aron mapasakaan dayon og kaso ang operator. Walay nitubag sa management sa quarry sanglit wala dinhi ang tag-iya. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Lastado na sa militanteng pundok ang ilang paghahimuong sona sa katauhan karong Lunes atol sa State of the Nation Address ni Presidente Benigno Aquino III. Gibutyag sa mga militanteng libuan ang mosalmot sa ilang protesta nga apilan sa lain-laing grupo sama sa bayan, Kilosang Mayo 1, Piston, sa Makala, Anak Bayan, Kontradaya o Guban pa. Batukan sa mga militante mga nabuhat ni Pinoy. Sulod sa tulong katuig sama sa Public-Private Partnership, Oplan Bayanihan, pagduso sa Chacha ug uban pa. Karong Hunyo 22, alas 8 sa buntag sugdan ang programa sa usa ka parada o caravan sa lain-laing sektor. Mag-abot sab sila sa Freedom Park o mag-march sa nasab, padulong sa Rizal Park ug dito himon ug sunogon ang ETG ni Pinoy o Barack Obama. Policies tanan yang gikabisihan sa iyang 3 years dili para kanatong mga kabus apan para mas maghatag og dalan ngadto sa mga dagkong kapitalista dinhin na mamuhunan sa atong nasod Pilipinas. Siyan pa man dili pa maabot ang suna. Padayon na Leo protesta ng Kilosang Mayo 1 gumikan kay ilalom siyang administrasyon wala man niya natagad ang mga lehitimong demand sa mga mo. Muna karong July 22, ipakita na mo among kasuko sa kasamtangang gobyerno nga dapat dili estudyohan kun dili buhaton niya kadtong giingon nato nga nanginahanglan ang katawhan og immediate economic relief. Mao tani sa samakana gawas gyud og ipakita namo isinggit sa kadalanan nga singlon ang pasista paninlahon og kini nga antay-katawhan nga palisyan ni Remen US. Gimugda na ang Interagency Council sa Region 11 aron pakusgan pa ang kampanya kontra human trafficking. Report ni Vina Araneta. Asset of the Philippine
Naalarma na ang mga otoridad sa pagsaka sa ihap sa mga biktima sa human trafficking sa rehiyon. Sa record sa DSWD, miabot sa 168 ang nabiktima sa human trafficking sa Region 11 sa milabayng tuig. Busa, gilusad ang Interagency Council Against Trafficking in Persons kon iyakap Region 11 Network nga gilangkuban sa lain-laing NGO ug mga otoridad. Tumong niini nga maminosa ng human trafficking ug matabangan ng mga biktima. Muhimog psychosocial intervention ang iyakap sa mga nabiktima sa human trafficking. Pero ang Davao City, meron talaga tayong network. It's a network of government agencies, local governments, CSOs, and NGOs. So in the entire country, tayo lang ang may i-action network. Gipakita sa bangtulo ko mga posters nga nagulagway sa klase-klaseng paagi sa human trafficking sa mga kababainhan, bata o sa pagtrabaho. Sunod gahimo ng massive poster campaign aron mas mapakusgan ang kampanya. Misad si Davao City Mayor Duterte nga mangunay sa kampanya aron di masudan ng human traffickers ang syudad. I would make it a mandatory work of the barangay captains to do police work in their barangays and to report immediately or arrest immediately if anybody recruiting children and women in their barangays. Giyawag sab sa iyakat ang mga residente nga mutabang aron mapukan ang mga nagkanong muhimog human trafficking sa rehiyon. Vina Araneta, ABS-CBN News. O, kato naglangkob sa itong mga balita, karamutang salamat.